Buwan-buwan mag-uulat ang ICI sa Pangulo na nangakong walang sasantuhin ng investigasyon at mananagot ang dapat managot sa usapin ng mga kinulimbat na pondo ng bayan. Lagot na, Pangulong Bongbong Marcos, ibinuhos na ang lahat ng galit at pagkadismaya sa isang batas. Ikinasa na mga opisyal ng gobyerno mula kay Aquino hanggang sa kasalukuyang administrasyon na korap, lahat makukulong na. Mga kaibigan, yakapin ang sobrang lakas na pagyanig na mangyayari sa Pilipinas. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang executive order na bubuo sa Independent Commission na layong imbestigahan at mapanagot ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pangulong Bongbong Marcos ibinuhos ang galit. Lahat ng korap makukulong. Kung akala mo ligtas na ang mga opisyal mula noon hanggang ngayon, mag-isip ka ulit. Mainit na balita, ibinuhos ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang galit at pagkadismaya sa isang batas na matagal nang pinapabayaan. Pero hindi lang basta sermon ang ibinagsak niya kamakailan. Big reveal tease sa pamamagitan ng Executive Order No. 94. Opisyal nang ikinasa ang Independent Commission for Infrastructure or ICI. Sa bisa ng Executive Order 94 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw, binuo na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito yung independent body na inaatasa mag-imbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at magre-rekomenda na maisasapang kaso sa mga sangkot. Marami ang nagulat pero tila mas marami ang natakot. Bakit? Dahil ang mandato ng komisyong ito ay malinaw. Iimbestigahan ang lahat ng illegal na proyekto, flood control man o hindi. Oo, you heard it right. Hindi lang flood control, pati lahat ng mga infrastructure mula tulay, farm to market road, at mga daan, mga kalsada, mga establishmento na may kinalaman sa korupsyon. At irerekomenda ang pagsampa ng kaso. Prioridad ng investigasyon ng ICI, hindi lang mga flood control project, kundi lahat ng infrastructure project sa buong bansa sa nakalipas na 10 taon. Saklaw niyan ang mga administrasyong Aquino, Duterte at Marcos. At bakit ito malaki? Una, ang flood control scandal. Malaking pondo, maliit ang resulta. Noong 2011 hanggang 2021, ayon sa COA reports, higit 600 bilyong piso na ang inilaan para sa flood control project sa buong bansa. Pero bakit baha pa rin tayo ng baha? Dahil ayon sa audit, maraming proyekto ang delayed o hindi natapos kahit fully paid na. Substandard ang materyales. Pinaburan ang ilang kontraktor na konektado sa mga politiko. Boom! Pangalawa, batas nakakampi ng ICI. Hindi lang simpleng investigasyon ito, may legal backbone. Una, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng Republic Act 3019 para sa mga opisyal na nagnakaw. Code of Conduct for Public Officials, Republic Act 6713 para sa Conflict of Interest at Hidden Wealth. Plunder Law, Republic Act 7080, kapag higit 50 milyong piso ang ninakaw, reclusion perpetua or habang buhay na pagkakakulong ang parusa. Pangatlo, power play, whole departure order at asset freeze. Ang ICI ay may kapangyarihang irekomenda sa Department of Justice at Sandigang Bayan na i-freeze ang bank accounts ng mga sangkot, i-seize ang properties pending investigation, pigilan makalabas ng bansa ang sinuman. Therefore, kung dati may paalis-alis para makaligtas, this time, hindi basta makakatakas. Pang-apat, kasaysayan na umuulit. Naalala mo ba ang PCGG noong panahon ni Cory Aquino? Yun ang naghabol ng sinasabing ill-gotten wealth daw ng mga Marcos. Ngunit ngayon napaka-ironic, ang anak ng dating hinahabol ng PCGG ang maghabol sa mga dating mandarambong mula kay Aquino hanggang sa kasalukuyan. Pero may twist, pati proyekto ng mga kaalyado niya ay pwedeng silipin. Therefore, hindi lang ito laban sa nakaraan, kundi laban din sa kasalukuyan. Kung sa tingin mo na parang dati lang ito, hindi. Dahil ang kapangyarihan ng ICI ay halos kapantay ng kapangyarihan ng isang korte. Pwede nitong buksan ang Senate at court records, kontrata, bank records, lahat. Pwede nitong irekomenda ang freeze ng assets, suspension ng opisyal, at whole departure order para hindi makalipad palabas ng bansa ang sinumang sangkot.
Pero teka, hindi pa tapos. Pwede rin nilang irekomenda ang pagsama sa Witness Protection Program. Ang mga whistleblower, ibig sabihin kahit sino, mula sa pinakamaliit na kawani hanggang sa pinakamataas na opisyal, walang ligtas. Dito nagiging mas interesante. Kasama sa mga investigasyon ay hindi lang proyekto ngayong administrasyon, kundi pati ang proyekto noong panahon ni Aquino, ni Duterte, at ngayon kay Marcos Jr. Yes, lahat sila pwedeng masilip. Pero kung lahat ng makakasuhan ay may papakulong, ang tanong, sino ang unang madadali? Mga kontraktor ba? Mga dating DPW officials ba? O baka isa sa mga pangalan na hindi mo inaasahan na malapit lang sa iyong bayan? Ang sabi ng Pangulo, panahon na para tapusin ang kultura ng korupsyon. Malakas ang palakpakan dito, pero ramdam mo rin ang kaba ng ilan sa mga opisyal ng gobyerno. Dahil kung seryoso ang ICI, may mga pangalang gugulantang sa buong bansa. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, isipin mo kung may proyektong binaha ang barangay nyo o may milyones na pondo na nilustay at hindi natapos ang proyekto, baka bukas nasa balita na ang pangalan ng responsable. Sa gitna ng lahat ng balita, galit at pagkadismaya, mahalagang alalahanin, hindi lang hustisya ang kailangan ng bayan kundi pag-ibig. Oo, dapat managot ang mga magnanakaw, pero tandaan, ang hustisya na walang pag-ibig ay nagiging paghihiganti. Kahit habang hinihintay natin ang resulta ng investigasyon, magandang balikan ang sinasabi ng Biblia. Micah 6 verse 8, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ang talatang ito ay paalala, kaibigan. Hustisya at pag-ibig ay dapat magkasama. Kung tunay na may pananampalataya tayo, hindi dapat tayo manabik na makulong ang masasama. Dapat din nating hanapin ang pagbabago ng puso at pagbabalik loob sa ating Panginoon Diyos. Therefore, ang tunay na laban ay hindi lahat sa korte, kundi sa konsensya. Dahil ang hustisya ng tao ay may hangganan, pero ang hustisya at pag-ibig ng ating Panginoon Jesus ay walang hanggan. Habang hinihintay natin ang araw ng paniningil, ipanalangin natin ang ating bayan, kaibigan. Hindi lang para sa hustisya, kundi para sa pagbabagong puso ng bawat Pilipino. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming mundo, lalong higit ang aming pong bansa, ay nagkakaroon ng sobrang daming problema. Aming pong tinitignan, Panginoon, na hindi na po talaga ligtas ang aming mundo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ituon ang aming pansin sa mas maganda po ninyong plano para sa amin. Ang makasama niyo po kami sa langit na bayan na inyo pong ipinangako sa John 14 verses 1 to 3 na kayo'y paroroon muli at kami kukunin ninyo, na kung saan man kayo naroroon ay naway nandun rin po kami. Nawa, Panginoon, ay patnubayan niyo po kami at hawakan ang pag-asa at pangako po ninyo na hindi niyo po kami papabayaan, dahil sinasabi niyo, Panginoong Diyos, let not your heart be troubled. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin. Patnubayan niyo po ang bawat Pilipino. Patnubayan niyo po ang mga puso na kami po, Panginoon, ay tumalikod sa aming mga pagkakasala at harapin ang pagbabago sa tulong ng aming Panginoon Kristo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat ng higit sa aming Panginoon Kristo na siya pong nabayubay sa krus upang kami pong, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon.
Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.